Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ang pinakamakapangyarihang alyansang militar sa buong mundo. Sa pagitan ng 32 nitong miyembrong bansa, taglay nila ang lakas ng mahigit 3.4 milyong sundalo at higit sa 4,000 sandatang nuklear. Ayon sa Article 5 ng NATO Treaty, ang pag-atake laban sa isa sa kanila ay ituturing na pag-atake sa kanilang lahat. Ibig sabihin, kapag tinira mo kahit ang pinakamaliit nilang miyembro, maaari kang humarap sa sama-samang tugon ng buong alyansa. Kabilang na ang Amerika at ang mga pinakamalalakas na bansa sa Europa. Sa tindi ng lakas ng NATO, wala pang sumubok na direktang kalabanin ito sa loob ng mahigit 70 taon simula nang ito ay mabuo. Pero may isang malaking banta sa pagkakaisa ng NATO at ang pangalan nito ay Donald Trump. Noong May 1, 2026, inanunsyo ng Pentagon na babawiin nila ang 5,000 sundalong nakabase sa Germany. Isang hakbang na dumagdag sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbanta si Trump laban sa NATO. Sa simula pa lang ng kanyang pamumuno, paulit-ulit nang binabatikos ni Trump ang NATO. At nitong mga huling buwan ay umabot na sa puntong nagbanta siyang ihiwalay ang Amerika mula sa alyansa. Pero bakit nga ba gustong ialis ni Trump ang Amerika mula sa NATO? Ano ba ang pwedeng mangyari kung tuluyang hihiwalay ang Amerika sa NATO? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Matapos ang World War II, naiwang wasak ang ekonomiya at humina ang kapangyarihan ng maraming mga bansa sa Europa, kabilang na ang UK, na dati ay isa sa mga pangunahing tagapagtanggol ng rehiyon. Sa kabilang banda, patuloy na lumalakas ang Soviet Union. At habang abala ang Europa sa pagbangon mula sa digmaan, sinabantala ng Soviet Union ang pagkakataon upang palawakin ang impluwensya nito sa rehiyon at nagsimula itong makialam sa mga bansang tulad ng Turkey at Greece. Lubos itong kinabahala ng nooy Pangulo ng Amerika na si Harry S. Truman. Para sa kanya, tila unti-unting pumuposisyon ang Soviet Union sa mga strategic region tulad ng Middle East, kung saan matatagpuan ang mga mahahalagang supplier ng langis. Pagdating ng March 12, 1947, sa isang talumpati sa harap ng Kongreso, inanunsyo ni Truman ang isang bagong polisiya. Ayon sa kanya, kailangang tulungan ng Amerika ang mga bansang nanganganib mapasailalim sa impluwensya ng mga puwersang nais magpalawak ng kanilang kapangyarihan. Ito ang naging simula ng tinatawag na Truman Doctrine. Sa madaling salita, sinasabi ng Amerika na hindi ito mananatiling tahimik habang nagpapalawak ng impluwensya ang Soviet Union. Makalipas ang 2 taon, noong April 4, 1949, lumagda ang 12 bansa sa tinatawag na North Atlantic Treaty, ang kasunduang naging pundasyon ng NATO. Ang pangunahing layunin nito ay ang protektahan ang mga miyembro nito mula sa anumang banta, lalo na sa lumalawak na impluwensya ng Soviet Union. Dumaan ang alyansa sa ilang mga pagsubok at pagbabago, pero nanatili itong matatag. Kalaunan, nabuwag ang Soviet Union. Ngunit hanggang ngayon, ang Russia, ang dating sentro ng Soviet Union, ay nanatiling pinakamalaking banta sa seguridad ng NATO. Sa kasalukuyan, binubuo ang NATO ng 32 bansa, kabilang ang marami sa mga bansa sa Europa, ilang dating bahagi ng Soviet Union, at syempre, ang Amerika. Pero may isang mahalagang detalye na madalas ay hindi napapansin. Hindi pantay-pantay ang ambag ng bawat miyembro sa NATO. Ayon mismo sa datos ng NATO, noong 2025, umabot sa humigit kumulang 1.4 trillion American dollars ang kabuuang defense spending ng mga bansang kasapi nito. Pero mahigit kalahati nito ay mula sa Amerika na gumastos ng mahigit kumulang $845 billion. Pagdating naman sa lakas militar, ang NATO ay may 3.4 milyong sundalo at mahigit 1.3 milyon dito ay mula rin sa Amerika. Sa madaling salita, ang NATO ay isang alyansa ng maraming bansa.
Pero ang pinakamalaking bahagi ng lakas nito ay nagmumula sa Amerika. Kung ganito kalaki ang papel ng Amerika sa NATO, hindi mahirap isipin kung ano ang mangyayari sa NATO kapag binago ng Amerika ang kanilang commitment. Dito nag-uugat ang mga reklamo ni Donald Trump laban sa NATO. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit niyang binabanggit na hindi patas ang sistema dahil ayon sa kanya, masyadong malaki ang ginagastos ng Amerika kumpara sa ibang mga miyembro. Para kay Trump, dapat mas malaki ang ambag ng mga bansang Europeo para sa sarili nilang depensa. Isa sa mga madalas niyang banggitin ay ang hindi pagtupad ng ilang miyembro sa napagkasunduang target na 2% ng kanilang GDP para sa defense spending. Siya nga pala, ang GDP o Gross Domestic Product ay ang kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na nalikha ng isang bansa sa loob ng isang taon. Sa madaling salita, ang GDP ang sukatan kung gaano kalaki ang ekonomiya ng isang bansa o kung gaano karaming pera ang kinita nito. Kaya kapag sinabing 2% ng GDP ang ilalaan nila sa depensa, ibig sabihin, sa bawat $100 na kinikita ng isang bansa, $2 ang dapat napupunta sa kanilang military spending. Ayon kay Trump, habang hindi ito nasusunod ng iba, patuloy namang pasan ng Amerika ang pinakamalaking bahagi ng gastusin ng NATO. Dahil dito, pinahiwatig niya na maaaring baguhin ng Amerika ang papel nila sa NATO kung hindi aayusin ng ibang mga miyembro ang kanilang ambag sa alyansa. Bukod dito, binatikos din niya ang labis na pagdepende ng ilang mga bansang Europeo sa proteksyon ng US, sa halip na palakasin ang sarili nilang sandatahan. Sa bahaging ito, hindi naman maitatanggi na may punto si Trump at tila nakinig naman ang mga miyembro ng NATO dahil ayon sa mga pinakahuling estimate ng NATO para sa 2025, lahat ng miyembro ng alyansa ay umabot na sa target na 2% ng kanilang GDP. Sa katunayan, ang iba sa kanila ay nag-ambag pa ng mahigit 2% tulad ng Poland na nag-ambag ng 4.5% at Lithuania na nagbigay ng 4%. Mahigit 3% naman ang binigay ng Latvia, Estonia at Norway. Tinapatan naman ng Denmark ang ambag ng Amerika na 3.2%. Ngayon, balikan na natin ang tanong kung bakit nga ba gustong ialis ni Trump ang Amerika mula sa NATO. Kung ambagan lang naman ang tunay na issue, tila nalutas na ang problema. Siyempre, talagang mas malaki ng dihamak ang magiging ambag ng Amerika dahil ang napagkasunduan naman ay porsyento ng GDP. At dihamak naman na mas malaki ang GDP ng Amerika sa kahit kaninong bansa, hindi lang sa NATO, kundi sa buong mundo. Pero tila may mas malalim na tensyon sa pagitan ni Donald Trump at ng ilang mga kaalyado nito sa NATO. Sa mga pinakahuling pangyayari, lumalabas na hindi lamang ambagan ang issue, kundi pati na rin ang mas malawak na relasyon ng Amerika sa mga kaalyado nito. Sa paglipas ng panahon, mas lalong lumalawak ang mga isyong kini-question ni Trump, mula sa depensa hanggang sa foreign policy at maging sa usapang pang-ekonomiya. Para sa ilan, ito ay bahagi ng kanyang mas mahigpit na paninindigan sa tinatawag niyang America First policy. Pero para sa iba, tila ito ay senyales ng isang mas malaking pagbabago sa papel ng Amerika sa NATO. Halimbawa, naging kontrobersyal ang kanyang mga naging pahayag ukol sa plano niyang kunin ang Greenland mula sa Denmark, na isa ring miyembro ng NATO. Bukod dito, sa mga usapin sa Middle East, hindi rin naging ganap ang pagkakaisa ng mga kaalyado ng Estados Unidos. May ilang mga bansa sa Europa tulad ng Spain at Italy na hindi sumusuporta sa ilang mga military operations ng Amerika at pinagbawal ang paggamit ng kanilang airspace at mga base. Dahil dito, lumakas ang tensyon sa pagitan ng Amerika at ng ilang mga miyembro ng NATO at nagbanta si Trump na babawasan ang presensya ng Amerika sa mga bansang ito. Kasabay nito, inanunsyo rin niya ang planong magpataw ng karagdagang taripa sa mga sasakyang inaangkat ng Amerika mula sa Europa. Isang hakbang na malaki ang magiging epekto sa Germany, na isa sa mga pinakamalaking exporter ng mga sasakyan sa US. Ngayon, ano ba ang pwedeng mangyari kung tuluyang hihiwalay ang Amerika mula sa NATO?
Sa unang tingin, simple lang ang sagot. Hihina ng husto ang mga may iwang miyembro ng alyansa. Sa pag-alis ng mga puwersa ng Amerika na nakabase sa iba't ibang mga miyembro ng NATO, maaaring lumakas ang loob ng mga kalaban nila dahil alam nilang hindi natutulong ang Amerika. Sa anumang anggulo ito titignan, malaking bagay ang presensya ng Amerika sa NATO sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mundo. Pero sa totoo lang, hindi kailangang tuluyang umalis ang Amerika sa NATO para humina ang alyansa at magkaroon ng kaguluhan. Sapat na ang pagkawala ng tiwala ng mga miyembro sa isa't isa upang humina ng husto ang alyansa. Kung iisiping mabuti, ang lakas ng NATO ay hindi lamang nakabatay sa dami ng sundalo o laki ng kanilang defense budget, kundi sa tiwala ng mga miyembro nito at takot ng mga kalaban nito na sa oras ng panganib, darating ang Amerika.